Kaya pala ganado ang mga players ng Phoenix dahil pinangakuan pala sila ni Boss Dennis Uy ng tripleng sahod bawat players at coaching staff kahit lubog sa utang si Boss, pero sa sobrang tuwa na second time nila mag-semis, kaya namigay si Boss at naging galante. May papabaon pa nga daw siya kapag nakaabot pa ang team niya sa finals. Dwight Howard pinag-uusapan ngayon sa NBA matapos makakuha ng big numbers sa strong group. Dati kasi ina-underestimate si Howard dahil matangkad lang daw siya at malaki pero hindi dominant sa NBA. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ayon sa Tiebreaker Times, ang mga players umano ng Phoenix ay nakatanggap ng halos tripleng sahod bawat isa sa kanila, pati coaching staff, lahat sila bongga ang tinanggap. As for reports, may nakapagsabi nga sa amin na may tumanggap nga raw ng almost 900,000 to 1 million pagkatapos nilang manalo. Dahil nga second time ito nangyari sa kanilang prangkisa, kaya galante si Boss ngayon. Alam nyo, isa ako sa mga natutuwa sa Phoenix, buti na nga lang at naka-twice to beat ang Phoenix, kasi kung hindi, sure ako na na-eliminate din ang Phoenix gaya ng Ross. Kudos nga pala sa magandang balasahan ng Phoenix at good coaching nila. Pati locals well-trained din, lahat umaambag. Magandang kombinasyon ni Richie at Tyler Teo. Para silang bagong duo na nabuo sa PBA ngayon. Nasiyahan din si Boss sa kanilang import. Ang sabi pa ni Coach Jamike, iba daw si Jonathan Williams kasi low maintenance daw ito. Pero yung galawan niya para siya nakatanggap ng malaking sahod. Bibihira lang sa PBA ang may ganyang import ha. Isa ako sa mga natutuwa na nakapasok ang Phoenix. Kaya lang ang Magnolia makakalaban nila sa series na to. Sigurado ako na mapapalaban ang Phoenix sa number 1 seed kasi ang sikreto ng Magnolia, depensa. Mabilis ang pace ng Magnolia kaya mabilis ang opensa. Balancing-balanse din ang rotation nila at napaka-athletic ni Tyler Bay. Sa palagay ko, ang tanging kahinaan ng Mags ay kapag tinira mo sila sa sentro. Naalala nyo ba nung naglaban ng Ross at Mags? Dahil ang lakas ni Treadwell sa poste kaya natalo ang Mags kasi wala silang pang counter. Ito din ang dahilan kaya natalo ang Ross sa San Miguel dahil ang SMB merong Fajardo. Kung ako sa Phoenix, maghanda sila sa posibleng gawin ni Calvin sa kanila kasi umaandar yan tuwing playoffs. Asahan natin na may sakitan ng extreme physicality ang series na to kasi ang Mags uhaw din yun sa championship. Teka, di ba dyan galing si Calvin at Manuel? Nako, mas magiging motivated yung dalawa. Sana umabot sa finals yung Phoenix kahit yan lang, at least may isang independent team ang matatawag nating contender, di ba? Kaso, alam nating di magiging madali yan. Paano pa kaya kapag nanalo ang Phoenix sa semis na to? Baka gawing times 5 ni Boss yung presyo nilang lahat. Good luck sa Phoenix sa matinding laban nyo. Tara, dito naman tayo sa balita para kay Dwight Howard. Alam nyo ba na pinag-uusapan na si Howard sa NBA dahil sa kanyang big numbers na nabubuo sa strong group? At magandang bagay na sa edad niyang 38, nakakakuha pa siya ng ganitong stats. Alam nyo ba na si Howard ay minaliit lang ng ilang NBA analyst dahil hindi naman daw siya dominant sa NBA. Matangkad lang daw siya pero hindi scorer. Nung unang sumalang si Dwight sa NBA, nagpaturo nga ito sa NBA legend na si Kareem at sinabi daw ni Kareem na marami ang kulang kay Dwight at nakikita daw nito na limitado lang ang kayang gawin sa court. Sa bagay na yan, pinatunayan ni Dwight na kayang-kaya pa rin niya manaig hindi lang sa NBA kundi pati na rin sa ibang international tournaments. Dahil matikas ito, grabe kung dumipensa, diyan siya nakilala. Pero sa strong group, kaya pa niyang bumuhat at pumukol ng 32 puntos. Good choice ang strong group ngayon. Magandang kombinasyon ng veterano at young guns. Maganda din ang sistema ni Charles Chu. Mabilis siyang makapag-adjust kahit may dalawang mabagal sa team. Maayos din ang pinapakita ng mga bagong salta. At mabilis ang adaptation nila sa chemistry. Para mong matagal na sila magkakasama. Sa ngayon, wala pang talo ang strong at plano nila magkaroon ng sweep sa Dubai tournament na to. Sa palagay ko, medyo mahirap yan kapag nakaharap na nila ang mga Lebanese na mabibilis. Pero yung mga Lebanese mahihirapan sa full force defense ng strong at sigurado ako napapaguri ng mga Lebanese si Dwight at Blatch. Siya nga pala, ayon sa ilang NBA players na gaya ni LeBron at AD, nice move pa rin daw ang kanilang former teammate. Humanga naman ang ilang NBA commentators para kay Dwight kung saan na lang daw nabigyan pa siya ng oras sa Lakers, pwede pa daw to. Kung sa bagay, sana mas manaig pang strong group sa mga susunod na games at finally makapagkampiyon na sila.